Ngayong araw mga mare ay turnover na ng aming 3 bahay. At sasabihin ko din sa inyo ngayon ano ang naging sekreto ko sa tagumpay na ito at kung paano umasenso agad sa buhay. Kaya tara mga mare, samahan nyo kami. Excited na excited kami dito mga mare dahil ngayon na nga nila ito turnover yung 3 bahay na binili namin. At dumating na pala dito yung taga Mediatrix Homes para i-turnover na sa amin itong 3 bahay. At dito nga mga mare ay pinapirma na ako ng mga papeles. Sa mga bago pa lang po sa page natin dito ay bumili kasi kami ng 3 bahay para gawing bahay paupahan namin mga mare. Kung gusto niyong makita yung journey ng pinapagawa naming 3 bahay paupahan mga mare, ay gumawa ako ng playlist about sa aming 3 bahay paupahan serye. Ilalagay ko na lang ang playlist link sa comment section natin mga mare ha, para makita niyo yung mini vlogs namin about dito sa aming 3 bahay paupahan. And by the way mga mare, kung nagtataka kayo bakit mas nauna ang house blessings nito sa pag-turnover, ay dahil galing pa kami sa Cebu at nakauwi kami nung April 18 pa lang. At dahil birthday ng kapatid ko sa 21 ay sinabay na lang namin ang house blessings at birthday ng kapatid ko para isang handaan lamang. Tapos pinasunod na lang namin ang turnover after na ng house blessings namin. Pero nag-ask naman kami ng permission sa developer if okay lang bang ipauna namin ang house blessings bago ang turnover at okay lang din naman sila. At dito mga mare ay nagpictorial na kami hawak itong malaking susi na ito. Dito nga ay nalito kami saan ba kami dapat magpicture. Nalito na sa sobrang dami ba naman ng bahay na binili. 3 ba naman yung binili namin kaya nalito sa ang bahay kami magpapapicture. Dito muna kami nagpicture, nakita ang harap ng bahay. Tsaka naman namin isusunod na magpicture, nakita ang 3 bahay namin na binili. Grabe mga mare, di kami makapaniwala na makakahawak na naman kami ulit nitong malaking susi. Parang nung last 5 months pa lang mga mare ay nakahawak kami ng ganitong malaking susi nung sa condo unit turnover namin sa Cebu. Tapos ngayon makakahawak na naman kami ulit ng malaking susi. Actually mga mare, pang 3 na ito na nakahawak kami ng malaking susi para sa bahay. Una ay yung sa unang bahay namin, tapos sunod yung condo unit namin sa Cebu, tapos ito na naman 3 bahay na paupahan. Grabe naman talaga si Lord magbuhos ng mga blessings. At ito yung patunay mga mare na kailangan lang talaga nating manalig sa Kanya. Kasi may mas magandang plano siya sa buhay natin kaysa sa mga plano natin. At kailangan lang talaga nating maghintay sa tamang panahon na yon. Kasi alam nyo mga mare na pagkatapos ng hirap ay darating din ang ginhawa. Kaya ang kailangan lang talaga natin sa mga panahon na yan ay ang magtiwala lang kay Lord sa mga plano niya sa buhay natin. At pagkatapos ng pictorial namin mga mare ay nagchikahan muna kami. Natanong ko nga dito kung magkano na ba yung tag-isang bare unit nito. Kasi mga mare, bibili na naman kami ng bahay. Pero charot lang yun mga mare kasi wala na kaming pera at naubos na nga. Anyway mga mare, ang isang bare unit na pala nito ngayon ay nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. Nagulat na lang ako mga mare kasi last year nung nakabili kami nito ay tag 900,000 pesos pa lang naman kada bare unit. Tumubo na pala ng 200,000 pesos sa isang taon lang mga mare. O diba mga mare, ito yung sinasabi ko sa inyo na mas maganda talagang mag-invest tayo ng maaga sa real estate properties. Kasi ito yung bagay na hindi kailanman bababa yung presyo pag nagtagal. Instead, ito nga ay tumataas ang value habang tumatagal mga mare. Kaya habang maaga pa mga mare at kung kayo ay may ipon na, ay dito kayo mag-invest sa lupa at bahay kasi hindi lang ito good investment, kundi magbibigay din ito sa inyo ng passive income in the future. Actually kasi mga mare, ang mindset ko talaga ay hindi ako nagsisave sa bangko. Kung meron man mga mare ay pang emergency funds lang namin yon. Kasi kung may pera kaming naipon mga mare ay diretso naming ini-invest sa mga lupa at bahay at hindi lang nakatenga ang pera namin sa bangko. Kasi mga mare, napakaunti lang ng tubo yearly sa bangko. Pero kung in-invest namin yon sa bahay at lupa, ay nakakapag-produce yun ng mas malaking income sa amin buwan-buwan. So ayun lang yung tip ko sa inyo mga mare kung gusto nyong umasenso rin yung buhay nyo. Disclaimer lang mga mare ha, di po ako expert sa mga finances or investments. Pero gusto ko lang pong i-share sa inyo yung mga nalalaman ko about sa mga ganitong bagay. Mas maganda rin mga mare na mag-research kayo or manood ng mga videos about financial or investment tips, in which yun yung palagi kong pinapanood mga mare at naa-apply ko din naman ngayon. Kasi alam nyo mga mare, hindi sapat yung may ipon ka lang. Hindi ang pera mo na nakatenga lang sa bangko ang magpapayaman or magpapa-asenso sa'yo. Meron kang ang pera pero natutulog lang naman. Ang tawag doon ay dead investment. Meron kang ang pera or resources pero hindi mo naman alam kung paano yun palaguin ay hindi ka pa rin yan aasenso.
piso. Kasi mga mare, ang pera sa bangko ay napakadali lang niyang gastusin at maubos kasi yung pangangailangan natin sa araw-araw ay walang katapusan, diba? Siguro, giginhawa saglit ang buhay mo, pero hindi magtatagal mga mare ay mauubos lang ang perang inipon mo at babalik ka na naman sa una. Yung kakayod ka ulit at magtatrabaho araw-araw para makapag-ipon ulit at pabalik-balik na lang ang magiging routine mo pag ganun, diba? Pero kung yung pera mo ay ininvest mo agad sa isang negosyo, ay lalago at lalaki pa yung pera mong naipon. Kailangan mo lang kasing sumugal sa isang bagay mga mare kung gusto nating mabago yung buhay natin. Kaya wag kang matakot sumubok ng mga bagay na kinatatakutan mo kasi di mo naman malalaman kung magtatagumpay ka kung hindi mo susubukan. Pero kung nadapa ka, bumangon ka dahil meron pang bagong simula at pag-asa. Ang payo ko lang talaga sa inyo mga mare, wag kang manghinayang kung ngayon ay nabigo ka. Tandaan mo na mas magandang nabigo ka dahil sinubukan mo kaysa sa nabigo ka nang hindi mo pa sinusubukan. Kaya sana mga mare, wag kang matakot simulan yung mga pangarap mo. Magtatanong ka na nga lang sa akin kung paano ko ginagawa or paano ako umasenso, natatakot ka na. What if simulan mo na ngayon baguhin yung sarili mo? Alisin mo na yung takot sa sarili mo dahil hindi ka uunlad dyan. Hindi ka aasenso kung puro takot lamang yung ipapairal mo. Kaya wag kang matakot sumubok dahil wala namang mawawala sa'yo. Dahil galing ka rin naman diba sa wala. So bakit matatakot ka pa? Kaya sana wag kang matakot sumubok. Kung manalo ka, magiging masaya ka. Kung matalo ka naman, ay meron kang matutunan. Lagi mong tatandaan na kahit ang pinaka-successful na tao, nagkakamali din. Kaya wag kang matakot sumubok at magkamali. Parte ng buhay yan. Sobrang saya lang talaga namin ngayong araw mga mare dahil natupad na yung mga pangarap namin sa buhay. Dahil sa kabutihan ng Diyos at dahil hindi kami natakot sumubok at ito na nga ang naging bunga nun. So ayun lang muna sa ngayon mga mare. Sana nag-enjoy kayo sa videong ito. Sa susunod ulit. Bye!